Na sa ibang mga kasama natin ay maganda na rin ang panahon, no, sa mga lugar na pinagsasambahan nila. Kahapon po ay natapos yung first part ng seminar tungkol sa preaching at marami po kaming natutunan doon sa tinuro ni Pastor Noel. At napaka-importante pala talaga nung na malaman mo kung ano yung paraan kung bakit kailangan tayong matuto ng paghahayag ng salita ng Diyos, no? At salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Diyos po ang nawa ang magpala sa kanyang mga salita. Manalangin po muna tayo sandali. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa umagang ito. Nawa o Diyos sa mga salita mong aming marinig ay magbigay ng liwanag sa bawat isa sa amin. Kami po ay magkaroon ng conviction sa aming mga kasalanan at lumakas ang aming pananampalataya. Samahan mo po kami, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ikaw ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung napanood nyo po nung nakaraang Martes, yung isang balita doon sa 24 oras, mayroong isang simbahan ng Katoliko doon sa Misamis sa Oriental na yung doon, yung sinasabi nilang holy water, no? Dinuraan ng isang babae, no? At ang sabi naman nung babae, hindi naman daw niya dinuraan, no? Kasi medyo malabo yung video doon sa TV. Kaya kung ginawang man niya yon, ito ay isang uri ito ng sacrilege o yung mga paglapastangan sa mga bagay na banal doon sa loob ng simbahan. So ang tanong doon, paano kaya nila mapapanumbalik yung purity nung church? Kasi pinasara yun eh. Dito po sa ating pag-aaralan ay ito rin yung eksena na nangyayari doon, no? Yung cleansing of the temple. Bakit kailangang linisin? Kasi ito po ay na-desecrate. Pag sinabi natin na-desecrate, itinuring itong hindi banal, no? Ito yung nilapastangan. So dito mababasa nyo yung istorya kung ano yung ginawa ng Panginoon dito, no? At sinasabi ng ibang mga mababasa natin na ang ginawa ng ating Panginoon ay yung tinatawag na acted parable o yung isang isinakilos na talinghaga. Kung maaalaala natin yung parable na ginagawa ng ating Panginoon ay puro kwento, di ba? Doon sa Matthew 13, kwento niya yung mga parables doon. Pero dito po, yung ginawa ng ating Panginoon doon sa templo, yung pagtataob niya, no, ng mga lamesa doon, yung paghagupit niya, ay isang acted parable, isang sinakilos niya. At meron itong isang ipinapakitang isang bagay sa hinaharap, no? So ito po ay isang simbolikong pagkilos, isang bagay na ginagawa o nararanasan ng isang propeta na merong isang mas malalim na at spiritual na kahulugan. Ano yung mga halimbawa nito? Doon sa Old Testament, yung tinatawag nating yung tinatawag na Jeremiah's yoke, no? Nung panahon ni Jeremiah ay nagbabala siya doon sa bansang Israel na ito ay maaalipin, no, ng Babylonia. Sila'y paghaharian ng bansang Babylonia. At inilarawan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok, yung singkaw, na ginagamit ng mga baka, nilalagay sa pamatok sa leeg na naglalarawan ng pagsakop sa kanila ng bansang Babylonia. So yung bansang Babylonia ay naghari sa mga bansa, kasama na ron yung Huda. At sila nga ay binabalaan ni
ng propetang Jeremiah na sila ay aalipinin ng bansang Babylonia, sila ay may exile doon, kung hindi sila titigil sa kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Talamak yung krimen doon sa Huda at wala na silang pagkilala doon sa salita ng Diyos sa kautusan ng Panginoon. Kaya kung hindi sila titigil doon, ay aalipinin sila ng bansang ito. No? Kaya yung pamatok na inilagay doon, na ipinasuot kay Jeremiah, ito ay tanda ng pagpapasakop o pagsakop ng Babylonia sa kanila. So ito po yung halimbawa ng tinatawag na acted parable. Pangalawa po, yung nangyari kay Hosea nung ipinakasal siya kay Gomer, no? Inutusan ng Diyos si Hosea na magpakasal sa isang babaeng hindi tapat sa kanya. Bakit? Kasi yung Israel ay hindi tapat sa Diyos. Okay? At isa pa pong halimbawa ng acted parable ay nung si Abraham ay inoffer niya si Isaac. So ito po yung isa sa pinakamalalim na talinghaga na katumbas na rin ito yung nung tinatawag na tipo, no? Na inilalarawan sa Old Testament na mangyayari sa hinaharap kung paanong inalay ni Abraham si Isaac doon sa bundok, ay ganun din iaalay ng ama yung kanyang anak na si Jesus. Sa New Testament meron ding meron ding ganitong pangyayari, no? Although hindi naman ito simboliko, pero ito'y naglalarawan ng mangyayari kay Pablo. At ito'y ginawa ni Prophet Agabus nung kinuha ni Agabus yung big kiss ni Pablo at itinali sa kanya, sabi, ganito yung mangyayari sa iyo. Ganito yung mangyayari kay Pablo na siya ay mabibilanggo, lalagyan ng tanikala. So yun po yung mga bagay na naglalarawan ng nung tinatawag nating acted parable. So dito po, nung pagdating ng ating Panginoon doon sa templo, no? Galing siya sa Capernaum. Pagdating doon, nakita niya yung mga Hudyo doon na nagtitinda, no? So ang ginawa niya, binaligtad niya yung mga table, pinalayas yung mga ngalakal doon. At 2 beses nangyari itong cleansing of the temple. Yung una, dito nga sa John chapter 2, at yung pangalawa doon sa chapter 21 ng Matthew, no? Binabanggit din ito doon sa ibang mga aklat ng Biblia tulad ng kay Marcos at ng kay Lucas. Pero itong pangyayari sa Matthew 21, ito naman po ay yung katapusan ng kanyang ministry. Kung itong sa John chapter 2 ay pasimula ng kanyang ministry, nilinis niya ang temple, bago matapos yung ministry ni Jesus Christ, nilinis niya uli yung temple. So ito yung pangyayari o yung pagkakataon sa Ebanghelyo na kung saan makikita natin yung ating Panginoon, ginamit niya yung kanyang physical na puwersa, no? Ilang beses na makikita natin dito yung tinatawag na matuwid na galit ng Panginoon. Yung tinatawag natin sa English na righteous indignation dahil sa paglapastangan o kawalan ng paggalang doon sa templo ng ating Panginoon. Ang totoo niyan, sa Old Testament pa lang meron na may mga pangyayari ng ganyan na meron ng kasaysayan ng pag-desecrate sa templo, no? At kung maaalala natin, yung wala pa yung templo noon, tabernakulo pa lang, no? Nung nagpagawa ang Diyos ng tabernakulo, inutos kay Moises kung ano yung magiging itsura ng tabernakulo at pinaliwanag doon sa Leviticus kung paano sila dapat sumamba, paano mag-alay, ano yung gagawin ng mga saserdote, ano yung isusuot, at kung sino lang yung pwedeng pumasok doon sa kabanal-banalang dako. At ito nga mga anak ni Aaron, na mga saserdote rin, na si Nadab at si Abihu, ay sinuway nila yung utos ni Moises. Pumasok sila doon ng lasing, doon sa kabanal-banalang dako. At pagkalasing ka, siyempre, hindi mo na medyo
nasisira na yung iyong katinuan, no? Pumasok sila roon at sumilip sila doon sa kabanal-banalang dako. Na-desecrate yung kabanal-banalang dako. At ano nangyari? Pinatay sila ng Diyos sa pamamagitan ng apoy na nagmumula sa Kanya. Ganon kahigpit ang Panginoon pagdating sa holiness ng Kanyang templo, no? Pangalawa po, yung tinatawag na Solomon's Temple. Nung si Solomon ay nakapagtayo na ng kanyang templo, pinagtayo niya ang Panginoon ng templo kapalit ng tabernakulo. At nangyari yung desecration ng temple nung hinula ni Jeremiah na sila ay maaalipin. Sila ay mapapalayas doon sa kanilang bansa dahil sa kanilang pagsamba sa yung idolatry, no? So nangyari po 'yun nung panahong mababasa natin yan sa aklat ng ikalawang hari. Doon dinetalye yung pagkawasak ng templo. Yung mga taga-Babylonia sa pamumuno ni Nebuchadnezzar II noong 586 BC, winasak yung templo ng mga Hudyo, no? At sa pamamagitan ng kanyang pinuno yung gwardiya ng empire na si Nebuzaradan, sinunog niya yung templo, hindi lamang yung templo, yung lahat ng mga gusali doon sa Jerusalem sinunog niya. Pati yung palasyo ng hari. So ito po yung first temple, no? Pangalawa, yung pangalawang temple, yung tinatawag na Herod's Temple, na nung magbalik yung Israel sa kanilang lupain matapos yung 70 years na ng kanilang exile, pinagawa ito ng mga Hudyo, no? At ito ay itinatag ni Zorobabel. At yung templo na ito ay na-refurbish ni Herodes. Kaya ito tinawag na Herod's Temple. Mas malaki ito kaysa doon sa templo ni Solomon. Ang sabi ng mga historian, ito ay mayroong 6 na football court ang size nito. At napakalaki nito. At noong 168 BC, bago pa yung kapanganakan ng ating Panginoon, itong lalaking nagngangalang Antiochus Epiphanes nakipaglaban sa mga Hudyo, no? Kasi may pampulitikang issue doon tungkol sa kung sino yung magiging pinuno ng templo, kung sinong saserdote yung dapat mailagay doon. At itong si Menelaos na bayaw o pamangkin ni Epiphanes yung nailagay doon, kapalit ni Jason na siya yung dating punong saserdote roon. At itong si Menelaos ay nagbayad kay Epiphanes para lamang siya mailuklok doon, no? At dumating yung panahon na merong yung parang yung Israel ay ayaw kumilala doon kay Epiphanes, no? At inakala ni Epiphanes na ito ay pagrebelde ng mga Hudyo sa kanya. Kaya nilusob yung Jerusalem. Yung itinayong templo doon ay winasak nila, no? At bago nangyari yon, nagtayo rin ng templo doon naglagay ng mga Diyos-Diyosan si Antiochus. Naglagay ng mga Diyos-Diyosan doon sa loob at naghandog ng mga baboy. Ibawal yun sa mga Hudyo, yung baboy, marumi para sa kanila yun.
So nilapastangan nila yung ano, yung ikalawang templo. Okay? Pero nung panahon ni Judas Maccabees, ayaw nilang magbigay ng tribute doon kay Epiphanes. Sila ay nagrebelde rin doon kay Antiochus Epiphanes. Nag-alsa sila at sa awa ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, natalo nila yon. At muling naibalik sa kanila yung templo. At muli nilang tinatag yung pagsamba doon sa loob ng templo. Dinalisay nilang muli yung templo. At noong 54 BC, itong si Marcus Licinius Crassus, isa siyang general ng mga Romano, ay pinagnakawan niya yung templo. Ano ba yung kahalagahan ng templo para sa mga Hudyo? So alam natin ito'y kapalit ito ng tabernakulo, no? At ayaw ni Haring David na siya ay may magandang bahay samantalang ang Diyos ay wala. At balak niyang ipagtayo ng bahay ang Diyos. Pero dahil nga marami siyang napatay, hindi ipinagkaloob ng Diyos sa kanya na siya yung magtayo ng templo, kundi itong si Haring Solomon na kanyang anak. At dito sa templo na ito, babasa natin doon sa huling bahagi ng Exodus at dito sa Leviticus, makikita natin yung mga bagay na dapat isagawa doon sa templo, no? Kaya itong templo ay isang napakahalagang bahagi sa buhay ng mga Hudyo. Kasi dito isinasagawa nila lahat yung kanilang pagsamba. Ito yung simbolo ng presensya ng Panginoon. Dito yung umiikot yung religious life nila. Ito yung lugar ng panalangin. Dito sila naghahandog ng mga handog para sa pasasalamat at para sa kanilang mga kasalanan. At taon-taon meron silang tinatawag na Yom Kippur o yung pista ng Pasko, na doon isinasagawa nila ng isang dakilang saserdote yung paghahandog para sa mga kasalanan, para silang lahat ay malinis sa kanilang pagkakasala. At dito na rin sinasagawa yung pagbabayad ng mga taxes pagdating ng taon na yon. So dito sa verse 13, makikita natin dito malapit na yung Pasko. Darating na yung pista ng Pasko. Umahon si Jesus sa Jerusalem. Mula sa Capernaum, umahon siya sa Jerusalem kasi paakyat yung lugar na yon, no? So, ang Passover, yun yung yung taunang kapistahan nila ng paggunita sa kaligtasang sinagawa ng Panginoon sa pamumuno ni Moises mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Di ba tumawid sila sa dagat, no? Pero bago nangyari yon, nagpatay muna inutusan sila magpatay ng hayop at ang dugo nun ay ipapahid doon sa hamba ng mga pinto para lumagpas yung angel of death. So, ito'y pag-aalaala nila sa kaligtasang ginawa ng Diyos sa kanila. So, ito'y meron yatang 1 week celebration. Pagkatapos nito, yung tinapay na walang lebadura naman yung kanilang gagawin. So, nung dumating yung ating Panginoon doon sa templo, pagkarating nila, no, may mga kasama rin yung ating Panginoon. No? Nakita niya mayroong mga nagtitinda ron. Okay? Bakit mayroong pamilihan doon, no? Kasi nga kailangan isagawa yung sacrifice doon sa templo. Maraming mga malalayong mga Hudyo na hindi nakatira doon sa Jerusalem, na nakatira sila sa malayong lugar at maglalakbay sila patungong Jerusalem. Hindi na sila makapagdala ng sarili nilang hayop. Kasi sa layo ng kanilang paglalakbay, mahihirapan sila. Baka yung hayop na yung kanilang iaalay, yung kambing o kaya yung tupa o yung baka sa kanilang paglalakbay, magkaroon pa ng sakit. Hindi na magiging karapat-dapat yun, hindi na magiging angkop. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung walang kapintasan na kordero, no? So para mapadali yung sakripisyo, ay
ang ginawa ng punong saserdote ron, yung authority yung may otoridad doon sa templo, nag-alaga na lang sila doon ng mga hayop, ng baka, ng kambing, ng mga kalapati, na kailangan para sa paghahandog. So, mayroong pagkakataon yung pilgrims, yung mga naglalakbay patungong Jerusalem, na makapamili ng mga hayop na angkop na walang kapintasan para maging handog nila. So, mas maginhawa nga naman yon kaysa magdala pa sila ng mga hayop sa kanilang paglalakbay. Tapos, pagkatapos nun ay i-inspeksyonin nyo ng mga saserdote kung ito bang mga hayop na ito ay angkop doon sa paghahandog. Pero nung makita niya, no, wala namang masama kasi ron eh. Walang masama doon sa pagtitinda eh. Walang masamang, kasi kung yun makakagaan sa kanila eh. Kaya lang ang problema, bakit doon sa loob ng templo? Sa loob ng templo eh. Parang dito rin sa atin, no? May mga vendor. Pero hindi doon sa tamang lugar. Hindi naman masama magtinda eh. Pero dapat nasa tamang lugar. Sabi sa verse 14, nasumpungan niya sa templo yaong mga nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. No? So nakita niya na yung lugar na yon, hindi na ito lugar ng paggalang, no, sa pagsamba. Hindi na ito yung lugar na tama para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi na ito angkop para manalangin. Maingay yung mga hayop. Alam naman natin yung huni ng baka, ng mga kambing, mga kalapati. Doon dumudumi, no? Pati yung mga tao na nagpapalit ng kanilang mga salapi, maingay na rin. Nakikipagtawaran, di ba? Tumatawag sila dito nila kayo makipagpalit, ganyan. Maingay. Sa laki nung templo na yon, marami rin yung mga nagtitinda ron. Hindi na ito conducive para maging bahay dalanginan, no? Sabi nasa natin kanina sa Isaiah 56 verse 7, itong bahay na ito ay bahay dalanginan. Dito tatanggapin yung mga hain. Ito yung tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. So dahil hindi na matiis ng ating Panginoon yung kanyang nakita, doon na nagsimulang magpuyos yung kanyang damdamin, no? So pinulot niya yung mga panali na pinantali doon sa mga baka, yung mga naiwan. Yun yung ginawa niyang lubi, ginawa niyang latigo. Tinaboy niyang lahat yung mga nasa templo. Yung mga tupa, mga baka, tapos yung mga pinaglalagyan ng mga barya ng mga nagpapalit, no, na pambayad na temple tax. Talaga tinapon niya lahat yun. Maalaala natin na yung temple tax ay isang coin, no, na nung inutusan ng Panginoon na kunin yung temple tax doon sa bibig ng isang isda, no, para ipambayad nila ng tax. So, ibinubuo lahat ng Panginoon yun sa galit niya. Sa verse 16, sabi niya, at sa mga nangagbibili ng mga kalapati, sinabi niya, alisin niyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Sa ibang mga talata, mababasa natin, den of robbers, ulunggan ng mga magnanakaw, yungib ng mga magnanakaw. Kaya yung salitang yungib ng mga magnanakaw o yungib ng mga tulisan, tumutukoy na ito sa templo sa Jerusalem na pinunan ng ating Panginoon dahil ginamit ito para gawing lugar para pagkalakalan. Kasi marami nga naman tao doon, magandang magandang lugar yun para sila magtinda. Parang captured nila yung yung kanilang mga customer kasi ando doon na no? So effective yung lugar na yon. Kaya lang hindi nagustuhan yun ng ating Panginoon. Kaya tinawag niya itong lungga ng mga magnanakaw. Mababasa natin yan doon sa book ni Jeremiah, no? Sa chapter 7 verse 11. Sabi ron, ang bahay bagang ito na tinawag sa aking pangalan naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata.
Narito, ako nga ang nakakita, sabi ng Panginoon. Nung sinabi ito ni Jeremiah doon sa nung panahon na yon, marami na ring mga magnanakaw noon eh. Yung mga kapatid, yung mga Hudyo na sumasamba sa Diyos-Diyosan, na hindi naman talaga sumasamba sa Diyos pag pumupunta roon sa templo, no? At karamihan doon sa kanila mga kriminal. Kaya tinawag na robbers din dahil yung mga kriminal ay doon nagtitipon. Pagka nakagawa sila ng krimen, babalik doon. Yun ang gagawin nilang kanlungan. Kung mababasa natin yung history ng Ephesus, yung mga tao doon na dating sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagkakanlong din sila doon sa kanilang templo, sa kanilang lugar. Kasi pag nagpunta sila ron, walang pupuntang nag-aano rin sila ng kanilang mga pananalapi doon. Merong bangko doon eh. Kasi nga naman, wala magnanakaw doon dahil banal na dako yun. Pero karamihan ng mga nilagay doon ay mga ninakaw. Kaya alam nila safe yun kasi banal na dako yun. Iniisip nila walang magnanakaw doon. So yung templo ay inilarawan na robbers din. Ano yung simbolo nito sa sa spiritual na bagay, no? Yung salita kasing yungib ng magnanakaw ay isang metaphor o isang pagtutulad na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na spiritual na kabulukan, na katiwalian. Kung saan yung paghahangad, sobrang paghahangad sa kayamanan at kapangyarihan ay pinalitan na nito yung devotion sa Diyos. Kaya sabi rin sa Timothy, the love of money, no, is the root of all evil. Tayo, nagtitinda rin naman tayo, hindi ba? Pero hindi natin sinasagawa yan, oras ng pagsamba. At meron tayong mabuting cause para dyan. Para yung kikitain yan, ay maipagpatayo natin ang ating iglesia. Hindi natin isinasabay sa ating pagsamba kasi meron tayong paggalang sa pagsamba sa Panginoon. So, kailan po na-desecrate ang templo ng Diyos? Sabi sa Biblia, ang ating katawan ay templo ng Diyos, di ba? Pag lumalabas sa ating bibig yung mga bagay na hindi ka nais-nais na pananalita, kung ikaw ay makasagot sa magulang mo, parang ganun ka na lang, parang siya pa ikaw pa yung magulang, eh, no? Tapos may nakakarinig pang iba. Hindi mo nabibigyan ng kahihiyan ng iyong magulang sa kung paano mo sagutin, parang pabalang. Pag nasa loob ka ng bahay-sambahan, titignan mo sa cellphone mo, dapat yung nakalagay na salita ng Diyos, pero iba yung pinapanood mo, no? Nasa loob ka ng bahay-sambahan at oras ng pagsamba, pero iba ang atensyon mo. Nasa loob ka ng bahay-sambahan, pero yung isip mo nandun sa negosyo mo pa rin. Walang iniwan doon sa mga taong nandoon sa aktual, di ba? Na nagninegosyo. Malapit na yung araw ng Pasko. Katulad din yan, mga taong nasa loob ng bahay-sambahan, pero kinikwenta na yung mga kikitain niya sa negosyo niya. Hindi na lang sana nagsimba, no? Wala ring disiplina sa kanyang katawan. Malakas kumain, no? Kaya pinagmumulan ng sakit. Ngayon, alam na natin yung pagkain. Pagka hindi moderate ang pagkain mo, pagmumulan talaga yan ng sakit. Kaya pagka tayo ay walang control sa ating nilalagay sa ating katawan, at alam mo na kung ano yung mangyayari sa'yo, dinedesecrate mo rin yung katawan. Sabi sa Romans 7:18, no? At ito naman yung totoo sa buhay talaga natin, no? Sabi ni Pablo, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, no? Ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala.
Kaya yung ating katawan ay lunggarin ng magnanakaw. Salamat sa Panginoon dahil nilinis niya yung ating katawan. So nung makita ng mga alagad na sumasabog na sa galit yung ating Panginoon, naalala ng kanyang mga alagad yung nasusulat, no? Sa verse 17. Ang sigasig para sa iyong bahay ay lalamunin ka. Yung salita pong lalamunin ay sa English ay consume. Kaya mababasa natin minsan pag nagbabasa tayo ng mga articles, yung salitang consumed with anger, consumed with jealousy. Unti-unti kang inuubos yung ating Panginoon sa kanyang nakikita. Simula pa yata nung 12 years old siya, nung siya ay pumupunta sa templo, nakikita niya na yun, no? At hindi na niya mapigilan yung kanyang sarili. Inuubos siya unti-unti, yung kanyang pasensya unti-unting inuubos. Dito yata galing yung salitang konsumisyon, no? Konsumi, no? Nauubos na yung pasensya. Namumuro ka na. Ganun, no? Kaya yung salitang konsumisyon, kuminsan parang mababaw lang sa atin, no? Pero ito pala yung naiipon na sama ng loob na pagdating ng oras, ay bigla na lang sasabog. So dito po ay pinapakita ng ating Panginoon yung kanyang labis na concern doon sa purity ng church. Naalala ng kanyang mga alagad doon sa Psalm chapter 69, yung isang prophetic psalm doon, na kapag dumating yung Mesiyas, magkakaroon siya ng pagnanasa sa gawain ng Diyos at sa templo ng Diyos. Ito po ay binanggit ng 17 beses sa Bagong Tipan. Yung zeal ng Panginoon doon sa kanyang templo ay iko-consume siya. So nung makita ng Panginoon ng mga disciples niya yung naging kilos ng ating Panginoon, yung galit ng Panginoon, nalaman nila na itong Panginoon talaga ay matutupad sa kanya yung sinasabi sa banal na kasulatan na yung holy zeal sa kanyang iglesia, sa kanyang templo ay makikita nila dahil kumilos yung ating Panginoon sa ganitong paraan. So alam nila ito ay righteous indignation, yung matuwid na pagkagalit. Actually, nararamdaman natin yan eh. Lalo na pag nakakapanood tayo ng mga politikong ganito na mga kurap, magnanakaw, nagpatayo ng barangay hall doon sa bangketa, tapos sasabihin, dumaan sa proseso, ilang milyon yung ginastos doon. Dumaan sa proseso, bakit sa bangketa? Walang building permit. Dumaan sa proseso. Tapos yung flood control project ni Marcos. Anong sabi ni Marcos? Doon sa kanyang zona. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo doon sa mga kapatid nating binaha. So dahil nakita ng mga Hudyo at ng mga punong saserdote yung ginawa ng ating Panginoon, nagtanong sila, parang hindi dapat to. Kanino kaya humingi ng authority to para gawin itong bagay na to? So verse 18 sabi, ang mga Hudyo ngayon nagsisagot sa kanya, sinabi, anong tanda ang maipakikita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. Humihingi sila ng isang tanda. Yung tanda ay isang himala, no? O isang milagro. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, yung tanda ay isang mahimalang paraan o isang mahimalang pangyayari na nagpapatunay na yung propeta na yon ay isang propetang galing sa Diyos. At ang mensahe nun ay nagmumula sa Diyos. So, nais ng mga pinuno ng isang tanda para makumpirma talaga kung siya nga yun, yung pinadala. At siya yung merong authority para gawin yung bagay na yon. Lalo na sinabi pa niya, my father's house. Napaka-importante ng salitang yun. Doon sa John chapter 6, no? Yung salitang I am nga lang no? Napakahalaga nun.
At ayaw na ayaw marinig ng mga Pariseo yun, yung salitang yun. Kasi tinutulad ng ating Panginoon yung kanyang sarili na isang Diyos. Okay? Wala namang masama sa pagkumpirma, di ba? Importante ngayon, para natin, bago natin desisyonan ng isang bagay, bago tayo mag-judge sa isang bagay, kumpirmahin muna natin, di ba? Yun ang tamang paraan ng tamang pagdidesisyon. Si John the Baptist nga doon sa mga unang chapter ng John, no? Nung binautismohan niya si John, sinabi na niya doon sa kanyang mga alagad, ito yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pero nung makulong siya, nagpasugo pa siya, nagutos pa siya. Tanungin nga niyo ito, kung siya na nga talaga yung Mesiyas. Ano yung sinagot ng Panginoon? Pinakita rin niya yung mga tanda bilang kumpirmasyon ng kanyang pagka-Mesiyas. Sabi sa Matthew 11 verse 3 and 5, ikaw ba yung paririto? Ito yung tanong ng mga inutusan ni o hihintayin natin yung iba? Sagot ng Panginoon, ito ang mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, mga ketongin nangalinis, mga bingi nakarinig, nabuhay yung mga patay, yung mga dukha, pinangangaral yung mabuting balita. So yun din, mga tanda rin ang ipinakita ng Panginoon para patunayan na siya nga talaga yun. Kita niyo pati si John the Baptist, dumating sa kanya yung pagdududa, pero hiniling pa rin niya ay tanda. Yung mga Pariseo at mga Hudyo, humingi sila ng tanda, hindi para mapatunayan, o hindi naman para talaga maniwala sila no? Hindi naman talaga sila maniniwala kahit magpakita pa ng tanda yung Panginoon, no? Kundi para hamunin lang yung authority ng ating Panginoon. Ang totoo niyan, tinawag pa nga nila si Jesus na merong demonyo Kaya siya nagpapagaling. Kaya yung mga tandang hinihingi nila, hindi para maniwala sila na si Jesus nga yung Messiah. Doon sa chapter 12 ng Matthew, verse 38, meron ding mga iskriba at mga Pariseo na nagsabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Pero yung alam nating lahat na yung tandang ipinakita, sinabi ng ating Panginoon, yung tanda ni Jonah, na siya ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda, na ipinapakita rito yung pagkalibing niya, no? Na siya ay mananatili sa libingan ng 3 araw at mabubuhay siya pagkalipas ng 3 araw. Nung makita ni Nicodemus yung mga himala na ginawa ng ating Panginoon doon sa chapter 3 ng John, itong si Nicodemus ay pinuno rin ito ng mga Hudyo. Isa siyang miyembro ng Sanhedrin, no? Na kung itutumbas natin sa panahon ngayon ay nasa Supreme Court. Malawak ang pag-iisip nitong malawak ang pag-iisip ni Nicodemo. Kaya nung makita niya yung ating Panginoon na gumagawa ng mga himala, alam niya, no, na may kakaiba sa taong ito. Kaya sabi niya ron, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Pumunta siya rong gabi, no, para hindi siya makita ng kanyang mga kasama. Nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. So dito sa puso ni Nicodemo ay unti-unti nang kumikilos yung banal na espiritu sa kanya. Maaaring ito na yung Messiah. Ang tanong save ba si Nicodemus? Ito rin yung tanong ng maraming mga pag nagbasa tayo ng mga books, ito rin yung mga pinagtatalunan tungkol sa kung si Nicodemo ba ay saved. Hindi po malinaw sa Biblia, walang binabanggit sa Biblia na si Nicodemus ay hayagang sinabing save siya, no? Pero doon sa kanyang mga pagkilos, no? At sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus, nagpapahiwatig ito ng kanyang pagbabalik loob. Hinanap niya si Jesus privately at nakipag-usap siya tungkol doon sa
kapanganakang muli. Doon sa chapter 7 yata ng hindi ko matandaan yung nakalimutan ko po. Sorry po. Pinagtanggol niya yung ating Panginoon, no? Doon sa harap mismo ng mga kasama niyang mga pinuno ng mga Pariseo. At nung si Jesus Christ ay inilibing, tumulong pa siya. Kaya maraming mga nagsasabi, maraming naniniwala na si Nicodemo ay naging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sagot ng Panginoon doon sa tanda na hinihingi ng mga Pariseo? Sa verse 19, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Hindi nila alam na itong salita ng ating Panginoong Hesus ay isang pangako ng pagpapawalang sala sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kasi nung siya ay nabuhay uli, sabi sa Romans, ito dito sa panahon na ito, yung mga sumampalataya sa Kanya ay nagkaroon ng righteousness, na kapatawaran mga kasalanan. Yung sagot ng Panginoon na hindi talaga maintindihan ng mga hindi pinagkalooban ng pag-unawa. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, merong lambong sa kanilang mga pag-iisip. Kaya yung mga taong hindi talaga makaintindi ng mga salita ng Diyos, merong lambong Ayun ang paglalarawan ng Biblia Merong lambong sa kanilang mga pag-iisip. Doon sa kultura nila, ginagawa pa ngang sport yung bugtungan Uso sa kanila yung mga pagbibigay ng mga malalalim na pananalita. Kultura nila yun, alam nila yun. Pero nung nagsalita yung ating Panginoon ng mga ganung pananalita, bakit hindi nila maintindihan? Ang totoo niyan, yung Second Temple, hindi pa nga natatapos Marami pang mga bagay na dapat gawin doon. Pero sabi ng Panginoon, wasakin ninyo ang templong ito at aking ibabangon sa huling araw. At hindi nila alam na ang tinutukoy niya ay yung kanyang katawan. No? Alam natin na yung templong tinutukoy niya ay yung kanyang katawan. Sabi sa verse 21, gano'n, no? Tatapot sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Pero yung kanyang mga alagad, yung salitang yun ng Panginoon, iningatan nila yun sa kanilang puso. Sa verse 22, nang magbangon na nga mag-uli siya sa mga patay, naalala nung kanyang mga alagad na sinabi niya yun. At nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Yun po kasi yung kagandahan nung ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan no? Marami tayong mga bagay na hindi maiintindihan doon. Pero pagdating ng panahon sa pakikinig mo ng pangangaral at sa sarili mong pag-aaral na rin kung nagbabasa tayo ng mga ibang mga aklat tungkol doon sa banal na kasulatan, darating din yung panahon maiintindihan mo rin. At pagka naintindihan natin, ma-appreciate din natin yung salita ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. So, nang mamatay po yung ating Panginoon at nabuhay uli, hindi na-realize ng mga Hudyo na nung sinabi ni Jesus na, destroy this temple and I will raise it in 3 days. Nung sinabi niyang i-destroy yung kanyang katawan, nung sumigaw sila na ipako si Jesus Christ sa krus, at nung siya ay namatay, hindi nila na-realize na yung templong pinagmamalaki nila, mawawasak din yun. Nahapak yung nahapak yung kurtina nun. Nung sinabi ng Panginoon na wasakin ninyo yung templong ito, nung pinatay yung Panginoon, lahat ng mga paghahandog doon sa templo
nawalan na ng kabuluhan. Lahat ng mga inilalarawan ng mga anino at tipo na tumutukoy kay Jesus Christ, wala nang meaning, wala nang significance. Kasi yung tinutukoy, yung antitype na sinasabi, na yun yung ating Panginoon na tinutukoy, na itinuturo ng lahat ng mga anino at mga tipo, ay si Jesus Christ. Naganap na yung perfect sacrifice. Kaya yung templo, nawala na ng validity yung templo na yun. At panahon na lang yung bibilangin, no? Natupad yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 24. Si Titus, nung panahon na nung 70 AD, winasak yung templo. Kaya doon sa Matthew 24, ang sabi ng Panginoon, natupad yun. Sa ibabaw ng batong ito ay walang matitirang bato, no? Walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Tanda ng pagtatapos ng lahat ng sakripisyo para doon sa nagagawin doon sa templo. Winasak noong 70 AD, nung panahong nung Imperyong Romano, no? Nung unang digmaang Hudyo-Romano. Yan na po, no? Ngayon po, wala na yung physical na templo. Wala na silang paghahandugan. Pero may spiritual na temple na kung saan nananahan ang Diyos. Sa 1 Corinthians 3:16, sabi ng Panginoon doon, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Na ang templong ito ay kayo. So ito po ay collective, no? Yung buong iglesia, yung kalipunan ng mga mananampalataya, dito nananahan ang Diyos. At ang sabi, napakaganda nito, no? Kung sino man ang gumiba sa templo na ito, gigibain sila ng Diyos. Para bang sinasabi rin na yung magpe-persecute sa church, sumisipa sila sa tinik. Napakagandang salita mula sa ating Panginoon kung paano niya iniingatan yung kanyang templo, no? At ang templong ito ay tayo. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ito po ay individual naman na bilang miyembro ng church. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ng inyong katawan ang Diyos. So ang templong ito ay yung bawat isang sumasampalataya sa Panginoon na binili niya ng halaga. At ang halaga nito ay katumbas ng kanyang dugo. Sabi sa Peter, hindi kayo binili ng pilak at ginto, kundi ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapatid, kung matagal mo nang narinig yung mga ganitong mga pangangaral tungkol sa salita ng Panginoon, at kung ikaw ay undecided hanggang sa ngayon, pinapanalangin ka ng iglesyang ito na na ikaw ay makakilala sa ating Panginoon. Ang pinananahanan ng Diyos ay yung kanyang mga iniligtas. Ang pinananahanan ng Diyos ay yung mga taong umiibig sa Kanya. Sabi dun sa chapter 14 ng John, verse 23, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa Kanya, at siya'y gagawin aming tahanan. Actually, itong verse na to, nung hindi pa ako Christian, ito rin yung verse na naalala ko nun Kaya naging ako ay kumilala sa ating Panginoon.
Hindi ko matanggap sa sarili ko na wala ang Diyos sa akin. Na hindi siya tumatahan sa akin. At yung mga taong hindi pinananahanan ng Diyos, nasa kanila yung puot ng Diyos. Tatakot ako. Hindi na natin kailangan yung mga himala para patunayan ang ating Panginoon, yung Diyos. Hindi na natin kailangan ng templo, no? Para tayo ay sumambaron. Sabi ng Panginoon, hindi sa bundok na ito ni sa Jerusalem ang mga taong sasamba sa akin. No? Darating yung panahon na sasambahin nila ako, hindi sa templo na yun, kundi sasambahin ako sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi naman siya tumatahan sa templong gawa ng mga kamay, no? Kasi sabi, ang langit ang aking luklukan at yung lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Hindi siya magkakasya dahil sa kanyang immensity. Pero kung isang tao ay umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang salita, mananahan ng Diyos doon. Pinananahanan na ba tayo ng Diyos sa ating mga sarili? Hindi ba natin na-desecrate yung kanyang templo? Purihin po ang Diyos sa umaga ito. Tayo pong manalangin. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Binili mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At hindi na kami sa aming sarili. Ama, tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay mailagay namin sa aming mga puso. Salamat sa iyong kamatayan sa krus na siyang nagbigay, Panginoon, ng katiyakan ng aming kaligtasan. Salamat sa pagkabuhay mong maguli. At salamat, Panginoon, sa pananahan mo sa amin, bagamat hindi kami karapat-dapat. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon, ng iyong mga salita. Panahanan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At maghari nawa, Panginoon, ang kapayapaan sa gitna ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.